Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot Case, another love reading. Timeless and general, take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung ano love connections, lessons in life, love life, guidance, blessings, lessons. Okay? Ang ating mababatid for this reading. Spirit guys, send me messages. Ano? Love, connections, mga aral at gabay sa buhay pag-ibig na nais yung ipapati sa amin. Spirit guide. Page of Swords, King of Swords, Six of Cups, Seven of Wands, Ten of Swords, Moon, Two of Wands. Papatay isa, bottom of the deck, Seven of Cups. Okay, another two, Spirit guide. Nine of Swords and Seven of Pentacles. Okay. I can sense here na this is your person. Same person. Maybe your ex. Malakas ang energy dito ng ex. Malakas energy dito ng ex mo. No, kasi parang yung tinapos mo yung relasyon ninyong dalawa. Kaya nga ex na eh. No, parang nasaktan ka, merong pangyayari sa inyong relasyon na sobrang nasaktan ka. Tapos tinapos mo yung relasyon ninyo. So, nangyari, syempre, yun, nag-break na kayo. No, parang gusto mo na muna magsimula sa sarili mo. Parang minsan, marami kang nakikilala, marami kang options pagdating sa love. Ibig sabihin yan, pwedeng you tried to meet other people, makipag-date lang, pwedeng friendly date or meeting, meet up, mga ganyan. Pero wala pa rin sa kanila yung talagang, sabihin natin yung masasabi mong nandyan pa rin sa yung kagustuhan ng puso mo. Diba, wala pa rin doon. Ngayon, dumating talaga yung lumipas sa mga araw, the moon, ayan, na parang wala ka ng balita doon sa ex mo, doon sa person mo, pero iniisip mo pa rin siya kasi still, nandun pa rin eh, meron pa rin feelings eh. Although tinapos mo kasi nga may nangyari na hindi mo nagustuhan, may ginawa siya na hindi mo nagustuhan, kaya minabuti mo na lang na makipag-break. Pero, ang maganda dito, because your person, although malayo kayo sa isa't isa, ayan, yung person mo, no, ikaw din to, maaring energy mo rin to, no. So, pareho kayo na sa gabi, iniisip nyo ang isa't isa. You keep thinking each other, sometimes overthink, sometimes you dwell in the past,
No, yun sa mga memories ninyo na hindi kayo makatulog na parang minsan di mo namamalayan, madaling araw na, tapos gising ka pa, yung diwa mo naglalakbay, paulit-ulit bumabalik dun sa mga moments ninyo na pwedeng sweet moments, mga moments na nag-aaway kayo, basta siya yung palagi mo naiisip, no? And ang maganda dito, because yan, nagkahiwalay kayo, lumipas ang panahon, yung person mo na yon, yung Page of Swords na dating siya, ibig sabihin, thoughtful naman siya eh. Meron na siya nagawang something, pero eto, Page of Swords, eto kasing page, ibig sabihin nito, parang young energy to eh. Ang maganda dito, ngayon, yung person mo, nag-mature na, King of Swords. O parang, nandiyan na yung kanyang, mas, alam na niya yung mga ginagawa niya, no, sa, hindi katulad before, na parang medyo kasi, yung energy, pabago-bago ang isip, immature, hindi pa siya ganun ka-decisive sa kanyang mga decisions. 'Di ba? Parang kaya sa inyong dalawa parang ikaw yung mas sabihin natin mas mature do sa relationship ninyo. Na siguro medyo napagod ka, nahirapan ka na kasi parang ito nga medyo yung mas bata sa iyo yung person na yon. No? So 6 of cups dito. So ngayon syempre lumipas ang panahon, wala kayong balita sa isa't isa, but you keep thinking each other. Nandito si Two of Wands. So, yung person mo keeps thinking of you, missing you, na parang nagpaplano siya na muli kang balikan, na kausapin ka, mag-reach out sa'yo, or hanapin ka kung talagang wala na kayong balita sa isa't isa. O yung maturity niya, doon niya na-realize na there's something pa rin. Meron pa ring feelings para sa'yo. Itong 6 of Cups nga, maybe yung person mo kasi is younger than you. But ngayon, syempre, you grow. Pareho na kayo nag-grow. Pareho na kayong nag-mature. O lalo na siya. Diba? Marami ng realizations. And nandito si Two of Wands, planning, thinking of you. Maybe gusto niya rin na mag-travel kayong dalawa or mag-travel siya pabalik sa'yo. Nasa malayo man siya ngayon. And 6 of Cups, ito na yon, parang gusto niyang reignite ang inyong damdamin, ang inyong samahan, ang inyong relasyon. Parang gusto niya mag-offer ng panibagong simula kasi yung mga memories ninyo together na dun pa rin. Yung mga sweet memories ninyo together. At ang maganda dito, 7 of Pentacles, gusto niyang parang ayusin. At hindi lang yon, ikaw din naman. No, yung parang dito kasi yung 7 of Pentacles is parang, di ba, parang nag-e-experiment siya ng iba't ibang mga dyan. And kung paano talaga mag-work yung best way. So parang ganoon yung gusto niya. Hindi pag-eksperimentuhan ka. Ibig sabihin, subukan ng iba't ibang mga paraan in order to work things out between the two of you. Siguro, marami rin mga ways to reach out to you at saka to work things out nga. Kung ano yung mga hindi nyo pinagkasundaan before, magkakaroon ng mga adjustment, diba? Magkakaroon ng give and take. Nagbibigayan. Siguro dati kasi masyadong pasaway yun, lalo na at immature, diba? So parang ikaw na lang yung, at saka siguro ikaw din, feeling niya siguro kinokontrol mo siya. No, immature pa yung pag-iisip, kaya ganun. So nagtalo na lang kayo, but ngayon, mas maganda na yung you grow, your person grow, and you know how to complement and to work things out. Ganun din yung person mo. Maganda yung energy na nakukuha kong ganun. Okay? Ano na isabihin ng person niya sa kanya? Ano na isabihin ng person niya?
Ayun, oh. Ito yung naisabihin ng person mo sa iyo. So many things remind me of you. Ang dami talagang mga bagay na talagang remind, nakakapagpaalala sa kanya tungkol sa iyo. I will wait for a sign from you. Naghihintay lang naman pala ng sign. Baka naman kasi nagme-message na, ini-ignore mo pa rin. Diba? Sometimes I stay awake thinking about you. Ito yun, oh. 9 of Swords. Stay awake thinking about you. So talagang iniisip ka ng person mo. Forgiveness. Stop focusing your energy on past events. For life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream, and imagine. So kaya nga sinasabi, past is past, kailangan nandiyan yung forgiveness. And when you forgive, di ba, parang wag nang pabalik-balik. Kasi minsan yung iba, pinapatawa, tinatanggap ulit. Pero nandiyan na naman yung pagdududa, tapos ibabalik na naman yung nandiyan na naman yung panunumbat. Tanggalin na yun. When you forgive and when you accept that person back into your life, panibagong simula. Okay? Kalimutan yung nakaraan, matuto sa mga lessons ng nakaraan, at i-treasure ang bawat moment. I-work out nyo every day. Okay? So, past is past, future is still have to unfold. Ang importante yung present. Kaya everyday, yung present ninyo, i-work ninyo, and i-treasure ninyo, i-cherish ninyo. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me in Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.